Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation. Andito ba na ka? Are you supposed to be in Pampanga? Ang mga hinayupak na mga dilawan, pinklawan, mga walang kwenta. Anak ng kagwang, umantakin nyo si Ma'am Rowena Guanzon, harap-harapan namang sinabi niya na ako ay talagang pinklawan dilawan, di ba ho? Yan ang sinabi niya Pero ngayon, sa nangyayari po sa viral video po niya, at sumisigaw ho siya, talagang nag-hysterical, nagalit po siya doon sa Rockwell dahil sa pambabastos sa kanya. Anak ng kamuti binabaon pa si Attorney Rowena Guanzon at binabanatan pa sa social media. Anak ng kagwang kayong mga trapo kayo. Pero ito po, nagpaliwanag po si Ma'am Rowena Guanzon, ito actual video po talaga, ipinaliwanag niya kung ano po ang nangyayari at nagsampa ho ng kaso. Itong si Ma'am Rowena Guanzon laban sa bastos na anak ng kagwang, inchik daw talaga, sabi ni Ma'am Rowena Nagsuri naman daw ho yung babae, yung asawa. Pero yung lalaki, ang kapal ng mukha, tigas ng panga. Kaya magsasampa po siya ng kaso. Pero iwan ko lang po yung kumuha ng video kung sampahan din po niya ng kaso. Kasi medyo hindi maganda yata yung caption na nagpost ng video. Pinasama po si Ma'am Rowena Guanzon, baka sampahan din po niya ng kaso. Patay kayong mga dilawan, pinklawan. Pinklawan yung nagpost nakikita ko po Senator Ronald Bato de la Rosa spotted di umano sa Pampanga ayon kay Boying Rimulya, anak ng kagwang. Bakit si Boying Rimulya ang uhuli kaya Senator Bato? Hindi yung ombudsman man yan, di ba? Feeling ni Boying, nasa DOJ pa rin yan, Puta, mas makapangyarihan ito talaga kay Bongbong Marcos. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po ninyo ang Birada Aguila, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, alas 4, Lunes hanggang Biyernes sa Birada Aguila YouTube channel. At maraming salamat po sa maagang pamasko. Yehey! Pasko na Thank you so much sa inyo, Ma'am Victoria Donato. Nag-send po siya ng Gcash sa akin, hindi naman po ako nagbibigay ng Gcash number. Maraming salamat, Ma'am Victoria Donato sa Pamiri Christmas. Thank you so much. Ma'am Cristina Navarro, maraming salamat din po sa inyo sa super thanks. Ayun. Socorro Dacalyos, maraming salamat. Super thanks din po yan. OFW Davao HK, maraming salamat din. Lilibit Halulor, thank you so much sa inyo. At siyempre po, maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta sa birthday girl, Ma'am Ate Cherry Tusaki. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Thank you so much. Birthday po ni Ate Cherry Tusaki, sulit po yan. Bisdak Pilipinas, lagi po yung nakasubaybay. Pag-usapan po muna natin itong, sa mga hindi pa po nag-send sa akin ng Christmas gift, bahala na kayo. Joke lang, nanonood na kayo dito, share lang yung video ko, masaya na ako, mabuhay po kayo. Thank you so much. Okay, at hindi lang ako nagla-live, sa Birada Aguila nyo po ako mapapanood ng live. Sa pangalawang YouTube channel ko po, Bisdak Update PH, binagop ko po yung pangalawang channel ko. Magla-live ako doon sa Pasko. Mangungulit lang. Okay. Pag-usapan po muna natin itong viral na si Ma'am Rowena Guanzon na talagang pinutakte ng mga bubonistang tanganista, mga trolls, kung ano-ano ang pinagsasabi. At basto si Ma'am Rowena, sa mga sa mga hindi alam ang totoong kwento, parang masama ang paghusga kay Ma'am Rowena Guanzon. Kung yung video lang na inilabas. Pero yung video na yon, pag tiningnan natin, may mga punto po si Ma'am Rowena Guanzon doon ng mga pinagsasabi. Na pag hinihimay-himay po natin, lumalabas talagang naagrabyado ho siya. Kasi iyan ay reaction lamang niya sa una nang nangyayari sa kanya. Na binastos na ho. Sinabi po ng na yung umubo lang ba, bumahing. Bumahing lang. Sa ibang bansa rin kasi, stricto naman yung ibang bansa. Na pag medyo may ubo ka, tapos nandun ka sa maraming tao, may face mask, mag-face mask ka. Pero si Ma'am Rowena Guanzon, walang ubo po yun. Na kumati lang yung lalamunan kasi parang meron yata siyang nakain na hindi maganda, kumati yung lalamunan. Kaya napaubo siya. Pero hindi naman siguro niya intention na umubo sa katabi. Kasi ako sa akin tayo naman kasi, putang ina, kayo mga pinklawan, mga bubonistang tanganista, sige nga, kayo nga, subukan niya nga kung medyo kumati yung lalamunan nyo, puta maubo ka talaga. Yan ang totoo dyan, mapaubo ka talaga kasi makatinga So wala naman siyang ubo, napaubo lang. So feeling kasi ng isang tao na yan, ay mukhang may sakit si Ma'am Rowena Guanzon. Nag-viral po yung video, tayo nga dito, naka-generate din tayo ng views kahit nagkomento lang tayo. Pero ang masaklap kasi may mga naninira sa kanya. Pakinggan po natin. A video of former Comelec Commissioner Rowena Guanzon shouting at a couple inside the Makati Mall has gone viral, sparkling widespread online criticism. Guanzon says the argument started when the man allegedly told her to leave after she coughed, prompting her to raise her voice and hurl insults, even mocking him for not wearing luxury brands while acting, in her words, superior. She added that the man's wife apologized, but the man refused, leading her to file a complaint before the Makati police, where she claims the couple walked out as they were about to be read their rights. Online, netizens have been sharing and debating the incident, with some calling Guanzon's behavior uncalled for and urging accountability. The couple involved has yet to issue any public statement. Okay, nakunan po yun na video, yan po yung nag-viral. Talagang na-criticize dito si Ma'am Rowena Guanzon kasi yung pag tiningnan mo si Ma'am Rowena Guanzon, pag yung video lang, na yun ang makikita natin, mukhang mapasama talaga ang imahe ni Ma'am Rowena Guanzon. Pero may reason siya.
Kasi 'di ba yung personalidad ni Ma'am Rowena Guanzon matapang eh. Meron nga tinatawag nga siya na bardagulan queen eh. Kasi talagang matindi po. Nagmumura nga siya, 'di ba? Minumura nga yan si Bungit, si Sandro, si Martin. Eh ito sa sarili pa kaya niya nangyari na inaapi siya, feeling niya na inaapi siya, na agrabyado siya diyan. Siyempre pinagtanggol niya yung kanyang sarili at napamura pa talaga siya diyan. So marami pong mga speculation, ano ba ho nangyayari kay Ma'am Rowena, bakit ganoon ang asal? Bakit bigla pong sumisigaw? Pero yung lalaki tahimik, no, hindi man sumasabat. Pero sabi nga ay humingi ho ng dispensa yung babae. Kumbaga, in behalf po sa kanyang asawa, hihingi po ako ng sorry. Pero yung lalaki, hindi po talaga nagsorry ayon kay Ma'am Rowena Guanzon. Kaya napunta po sila sa police station. Dumating talaga pala sa police station at nagreklamo talaga. Narito po ang buong kwento at pakinggan rin po natin ang side ni Ma'am Rowena Guanzon. Kasi ako, kahit naman sino, sabi ko nga ako kanina, pag ikaw naman ay feeling mo na agrabyado ka at binabastos ka, hindi naman ho po pwede na magpabastos ka lang ng ganun-ganun lang. Ilalo na ho, kung foreigner po yung nambastos sa inyo. Dapat yung kultura nating mga Pilipino ay nirerespeto rin po ng mga foreigner. Pero ho ito, nasaktan ho siguro si Ma'am Rowena the time, kaya hindi niya napigilan yung kanyang galit. No? Normal po yan sa atin kahit sino po, lalo na pag mataas ang blood pressure mo. At yun nga yung nakakatakot dun eh. Kung si Ma'am Rowena ay biglang inatake, patay kayong mag-asawa kayo, kasalanan nyo pa kung ano ang mangyayari kay Ma'am Rowena Simbako. Okay, so pakinggan po natin si Ma'am Rowena Guanzon. Ito po yung kanyang paliwanag. Good morning. Mhm. Thank you sa mga nag-alala sa akin. Mhm. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. Mhm. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, Mhm. di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang nag-speech ako doon na halos walang pahinga na. Mhm. Oo, naalala ko po yun noong eleksyon yun, no? Nakasagsagan ng 2022 presidential election. Kasi nga, di ba, merong mga disqualification case against Bongbong Marcos. Putang ina, hindi pa na-disqualified, no? Talagang tumayo si Ma'am Rowena Guanzon, na-content ko rin yun eh. Galit na galit siya doon sa harapan ng katedral. At ang dami niyang sinisigaw. Sumisigaw pa nga si Ma'am Rowena Guanzon. Talagang ganyan yung kanyang ganyan yung kanyang karakter, no? Kaya nga bardagulan queen, mataas yung temper, ilongga, matapang. Yun po yung parang identity ni Ma'am Rowena Guanzon. Kasi siyempre mataas na rin po yung kanyang narating nagiging commissioner sa COMELEC at nagiging commissioner din sa CUA, abogada, professor. Pag tiningnan mo, siyempre, pag meron pong makakita na Pilipino, no, ordinaryong Filipino, lalo na po yung followers niya, no? Kasi alam naman si Ma'am Rowena Guanzon, marami na rin doon mga following sa FB page. Sikat na rin po ito. Siyempre, pag tiningnan mo, si Ma'am Rowena Guanzon ang tapang sa social media, pero ito, nabastos lang ng isang foreigner. Hindi niya pinaglaban yung kanyang sarili, tumiklop siya. Siguro yun yung iniisip ni Ma'am Rowena, tika, hindi po pwede. Ito yung personality ko. Ito yung karakter ko. Ito yung trademark ko. Hindi po ako pwedeng magpapi. Bakit pa ako magpapapi? Ako nga ho ang nagtatanggol sa taong bayan eh. Pinagtatanggol ko yung taong bayan laban sa mga kurakot, laban sa mga buhaya, under Marcos admin, mapang-api. Tapos ako, ito, hindi ko kayang tumayo sa sarili kong nunca. Tuloy po, Ma'am Rowena. Paano talaga? Mhm. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun. Tama. Ilaalipusta ka na. Dinidefend ko nga yung ibang tao pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Correct. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Okay, so pinapalabas yan, no? Nung umubo, lumabas ka at sa bahay ka na lang mamalagi. Parang ang feeling ng ang tingin ng foreigner na yon, incheck daw ay si Ma'am Rowena Guanzon ay may sakit. So nagdidiri siya, yan yung interpretasyon ka sa sinabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Nagdidiri, parang nagdidiri yung foreigner kay Ma'am Rowena. Sa bahay ka na lang, anak ng kagwang may COVID ka. May virus ka. Doon siya tinamaan, no? Parang ang tingin ng foreigner sa kanya, ang baba niya. Ang baba lang ni Ma'am Rowena. Nung nag-hysterical yung tao. Alam mo yung ego ng isang tao. Pag yan ay nagalaw, pag yan ay natitrigger, maniwala ka sa sabog talaga yan. Sumabog si Ma'am Rowena Guanzon dyan eh. Galit na galit, pinagmumura na. Wala kang Rolex! Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, galit na galit. Tama, yung sinabi niya. Putangin na kasi yung identity niya, tagapagtanggol siya ng mga anahapi sa social media. Tapos pagdating pala sa actual, ganun lang, bastusin lang siya ng ganun. Hindi ko pwede, kahit sa akin, no? Kahit sa akin. Kung ganyan ako kasikat kay Ma'am Rowena Guanzon, milyon yung following ko, tapos bastusin ako sa mall, sa Rockwell, na walang dahilan, anak ng kagwang, magsapakan pa tayo dyan. Buta hindi naging lalaki si Ma'am Rowena. Kung naging lalaki yan, baka masapak pa ni Ma'am Rowena yun, di ba? Oh, hindi mo mapipigilan, putang na, binastos mo ako, anak ng kagwang, ito sa'yo, boom!
Hadouken! Normal na reaksyon yan sa ating mga Pilipino. Hindi mo po pwede magpapapi ka, lalo na nandito ka sa sariling bayan mo. At yung kainkwentro mo naman, mga foreigner. Again wala akong again sa Chinese nagkataon lang. Pinag-uusapan natin, may mga bastos na ganyang klaseng mga foreigner, nagkataon na in-check, sabi ni Ma'am Rowena. Di ko mo in-check ka or Amerikano ka, hindi ka na pwedeng papalaga namin. No! Dito ka sa aming teritoryo, putang ina, kami ang masusunod. Ganun lang naman sana ang ating personality. Hindi naman natin sinabi na lahat ng mga in-check, ganun. Talaga papareho lang din naman yan sila sa atin. Merong masama, merong mabuti, normal, tao lang naman din yung mga yan. Gaya ng mga bubunisang tanganista, personalidad nila, puro mga kawatan. Galit na naman Doon na bahala kayo. Channel ko to, magpapalaman talaga ako. Bubunisang tanganista, loyalista ni Ngagba, Dilawan, Pinklawan, mga lahing kawatan. Except si Ma'am Rowena, Galit sa kawatan yan Talay, Ma'am Rowena, Ha? Doon yung nagsimula. Tama. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Aha. Kilala ko yan sila, kilala nila ako. Isa pa nga sinabi pa siya sa Stop muna. Di ba? Tama ako sinabi ko. Tangina ako, kilala ako, no? Sa social media. Yung mga nasa Rockwell pala, residents pala, kilala si Ma'am Rowena Guanzon doon. Ay puta, talagang papalag ka dyan. Hindi po pwedeng ganun. Apakapakang ka lang, tapos marami nakapalibot pala, maraming kilala. Siyempre, itayo ko yung bandila ko, itayo ko yung trademark ko na ako ay Queen of Bardagulan. Talagang Bardagulan, literal. Yung kanyang titulo, kasi nang kinamanan ni Ma'am Rowena Guanzon ngayon, sa sarili niya, I am the Queen of Bardagulan. Kasi nakipagbardagulan, ito literal, nakipagbardagulan talaga. Tama lang siyempre, kahit naman ako, mawawalan po ng bilib sa akin itong mga kaibigan ko, kakilala ko, nakapalibot sa akin. Pag hindi ako pumalag, na basta-basta lang ako bastusin ng mga alien. Kaya tama lang, pakita mo Ma'am Rowena, na ako, ito yung identity ko. Nanindigan ako. Queen of Bardagulan ako. Matapang ako. Galit ako kahit si Bangag, kaya kong banggain. Di ba? Talay, Ma'am Rowena, nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the promotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon, gumanon pa nga. Ibig sabihin, kilala talaga. napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Ganon puta, okay ni Nam. Pag ako yan sinabihan, masapa ko. Ano? Putang inumin. Ito lang yung Rowena. Bawal pala sa kanya, kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public Rockwell Mall ka. Ano yung mga tao doon, they're very courteous They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out, hindi talaga sila taga doon. Baka nainggit lang yun, Ma'am Rowena, kasi kung binabati ka, hinihilo ka, hi, no? Hinangaan ka, baka may nag-selfie pa sa'yo, nakipag-selfie sa'yo. Baka nainggit ang animal, no? Baka supporter ni Bubuim yun. Or ni Lisa Bake. Yung Incheck, alam naman natin si Bake, daming kaibigan Incheck, no? Karamihan ba yan? Michael Ma, Jong, sabay-sabay tayo maging milyonaryo. Smuggler pa yung iba. Utak ng sibuyas, na 800 pesos ang kilo, mga ganitong taon talaga, no? Mga ganitong kapanahunan ba, magpapasko po, anak ng kagwang, mahal ng sibuyas. Siguro nga, mukhang napansin siya doon, no? Maraming nga bumati sa kanya, sino ba itong hinayupak na to sa akin? Wala akong bumati sa akin. Birahin ko kaya to. Nang umubo, lumayas ka dito sa Rockwell, sa mall, sa bahay ka lang mamalagi, anak ng kagwang. Wala ka bang pera pambili sa face mask? Sinampal mo sana ma'am ng salapi, ma'am. Kasi nung nasa police station na sila, may mga ID na sila. Reklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit kabing-gabi na I wasn't feeling well and I'm tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to Putya, no, yan, wala pa palang hapunan pala yan. Huwag mo lang biruin yung gutom, makain ka talaga ng buo. Gawin ka talagang yung kilawin. Or gawin kang, ang tawag yun, maraming pagkain sa amin, yung kinilaw, masarap. Patay na talaga pagkain. Kasi gutom nga di ba? Sugba, kilaw, sarap no? Yung kakain ako sa yung masarap na kainan, yung tuna Republic ba yun? Nakain ngayon doon. Sarap ng nila dyan, mga kinilaw. Kaya wag magbiro sa gutom, baka malapa ka. Sipin mo, parang konti lang palang kinain niya. Tayo na, siguro talagang tinamaan si Ma'am Rowena yung pride niya talaga. Sa akin, wala namang problema yun. Yun ang nararamdaman mo, magpakatotoo ka na lang, wag kang plastic. Karapatan naman ng bawat Pilipino yan. Tuloy. just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Ako tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants. Kasi many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Tama ka dyan, Ma'am Rowena. Ito nagsampa na po ng kaso si Ma'am Rowena, nagreklamo dyan sa
Makati Police Station. Sampan mo na sa korte, Ma'am Rowena, para patikimin mo ito. Kasi hindi pa naglabas ng statement yung mag-asawa. Dapat yung lalaki, humingi po siya ng pasensya. Na mali yung binangga mo, sir. Talagang abogada ho ito. Punta tayo doon sa mga namalayan po. No? Ang dami ho talaga. Meron nga video, alam ko siguro, Dilawan, Pinklawan, Bubunistang, Tanganista siguro yun. Inedit yung video. No? So ngayon yung video na yon, dinab niya. Hindi ko na lang ipi-play. Kasi hindi ko rin na-save. Pero kung yung mga nakita ho ninyo, ganito po yung ginawa niya. Yung kaguluhan na yon, dinab niya, tapos sumisigaw siya, kunyari, nandoon siya sa kaganapan. Ang sabi niya, uy, si Ma'am Rowena Guanzon, uy, didiis yan. Uy, ganyan talagang mga didiis. Mga bastos, ganun yung, niya, ganun yung pagkadab niya sa naturang video. Ito yung tinatawag na malign. Alam nyo, itong mga supporter ni Bangag, na Pinklawan, Dilawan, ang bububo talaga. Ang mga ubob. Mga ubob, pwede, wag ka muna magkomento, wag mo nang gawa ng kwento, yung isang kaganapan na hindi mo naman alam ang totoong pangyayari. Dapat, both side, pinapakinggan mo. O ngayon ito, nagsalita si Ma'am Rowena Guanzon, patay kayo nagpapakalat ng video, Ma'am Rowena, ipakulong mo yung mga hinayupak na yun. Huwag mo akong isali, nagkuminto lang naman ako. Ganun tayo. Ay, hindi mo lang ganun tayo, ma'am. Duterte. Pero sa mga bubunistang Tanganista, Dilawan, Pinklawan, hindi talaga yan didiis si Ma'am Rowena. Sinabi niya, ay, I'm not a didiis. Hindi ako Duterte. Pinklawan ako, proud Pinklawan ako. Kaso nga lang, si Ma'am Rowena Guanzon, nakiliti niya yung mga puso ng mga didiis. Nakuha niya yung simpatiya ng mga Duterte diehard supporters. Bakit po ba nakuha niya? Kaming mga didiis, galit kami kay Bangag, kay Bungit. Si Ma'am Rowena, galit din kay Bungit. Siya na lang yata ang warrior ng mga Dilawan, ng mga kapanahunan na anti-Marcos noon, hanggang ngayon anti-Marcos pa rin. Naninindigan siya, may prinsipyo siya. Bakit namin siya ipinagtanggol? Kasi nga, maganda ang kanyang ginagawa. Paninindigan, deserve niya na kaming mga Duterte diehard supporters, tayong mga DDS political vloggers, nasuportahan siya. Putang ina kayo mga Pinklawan. Harap-harapan inamin ni Ma'am Rowena, Pinklawan ako, pero hindi nyo kayang ipagtanggol si Ma'am Rowena. Binaon nyo pa. Ginawan pa ninyo ng kwento. Kasi nga, nasasabon kayo. Nasasabon ni Ma'am Rowena Guanzon, yung mga political vlogger ng mga Pinklawan. Lalo na si Falces, anak ng attorney Falces ba yan? Yung baklita na maga na rin yung mukha eh. Yung maitim. Swangit din eh. Binabanatan ni Ma'am Rowena Guanzon yun eh. Tayo, pag tinignan po natin na okay ka. No? Pareho tayo ng prinsipyo, pareho tayo ng ipinaglalaban. Galit ka kay Buboy, galit din kami. Kaya nandito kami. Natural, susuporta kami sa kanya. Pero wag niyong sabihin didiis siya kasi sinabi naman niya na hindi siya didiis. Ipapahid niyo agad sa community ng mga didiis. Putang na kung sabihin ni Ma'am Rowena Guanzon didiis siya, anak ng kagwang, walang problema dyan. Kahit ipahid niyo sa amin yung ginagawa ni Ma'am Rowena, good yan sa amin. Bakit? Puta, pinaglaban niya yung kanyang sarili, prinsipyo niya, ang kanyang identity bilang isang bardagulan. Queen, good yan para sa amin. Minamalain lang. Ito, ano na naman to? Political ano naman to, motivated sa akin. Ginawa ng kwento kasi nga majority, hindi lang majority, halos lahat ng post ni Ma'am Rowena, komentaryo ay pumapabor kay Inday Sara Duterte sa mga Duterte at niyakap siya ng mga DDS at galit sa mga Marcoses. Kaya ngayon, si Ma'am Rowena Guanzon ginagawa ng kwento sa social media. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Patay. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe... Teka lang yari ka, animal kang nagbibideo ka. Ang caption hindi maganda eh. Marami nga nagko-comment mga DDS, pinagtanggol si Ma'am Rowena Guanzon. Hindi ka maka-comment, yung comment section nilalak niya. Basta lang mga panira. Pero yung gumawa ng video na yon, ano ba yung hangarin mo? Kasi may criminal liability pala yan, anak ng kagwang. Pero ito, may video daw na ilalabas si Ma'am Rowena. Inabangan ko, wala pa. Pero siguro bukas or baka mamaya lalabas. So content natin bukas. So, pakinggan natin. Later this afternoon ay mas makita nyo yung buong Storya. totohanan and story and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. I'll stay home, rest today. I'm monitoring my blood pressure the whole day. But I'm feeling okay. Thank you. Thank you very much. To all those of you who are concerned for me and supporting me and who love me. Thank you. Okay, pag tinignan mo si Ma'am Rowena, parang nanghina talaga siya dyan, no? Nanghina siya. Siyempre, binuhos na yung galit niya. Subukan nyo po, magalit ng todo, tapos ilabas mo. Manghina ka talaga. Kaya relax lang, Ma'am Rowena Guanzon. Sasamahan ka namin sa inyong advokasya. Kasi ako, kailangan natin si Ma'am Rowena Guanzon. Tingnan mo, Kayong mga animal kayo ng mga Pinklawan, ba't hindi nyo ipinagtanggol itong si Ma'am Rowena Guanzon? Bakit kami pa ang nagtatanggol ngayon? Kasi kayo, mga salot kayo, kumapit kayo kay Bongbong Marcos sa Marcos admin para mapabagsak ang mga Duterte.
Pero kami, nakita namin si Ma'am Rowena, kailangan talaga siya ipagtanggol kasi sinisira sa social media. Wala kayong magawa at mag-all out ang suporta namin dito. Oo, pinklawan yan. Pero may sense ang kanyang mga ipinaglalaban at kanyang mga komentaryo sa social media. Na yan ang mga kailangan ng maraming Pilipino ng mga komentaryo. Walang preno. Nagmumura nga, minura pa nga yung mga hinayupak na yun, pati si Damonyor. Utang, yung mura niya, utang ng ama mo. Utang ng ama ni Bangag. Utang niya, utang din nating lahat, anak ng kamuti. No? Puro utang eh. Gusto lang maging presidente para mangutang maglima sa kaban ng bayan. Huwag kang mag-alala, Ma'am Rowena Guanzon. Lalaban tayo, susuportahan natin si Ma'am Rowena. Manindigan ka lang. Huwag mo lang baguhin yung prinsipyo mo para hindi mawalan ng bilib ang lahat ng mga followers mo, lalo na kaming mga Duterte diehard supporters. Alam namin, pag kumampi ka sa mga Duterte, talagang gigipitin ka. At babanatan ka ng mga trolls ni Iwim, ni Bungit, na sandamakmak ang daming mga trolls. May libo-libo kaming mga trolls, sabi ni Bungit, diba? Bilyon-bilyon gastos ng mga animal na yan eh. Pero ang ubog naman. Nag-hire kayo ng mga trolls, mga ubog naman. Kagaya itong si Bunyeng. Alam niyo po, nagtataka talaga ako, promise, no? Ba't si Boyeng Rimulya? Sobrang init niya kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Bakit hindi siya uminit sa mga kontratista, mga kongresista na naglilima sa kaban ng bayan? Pag-isipan niyo po, no? Si Boyeng hindi na po yan Department of Justice Secretary. Ang tungkulin po niya ay ombudsman. Siya ay magbabantay sa mga nakawan sa kaban ng bayan. Sa yung tanod bayan. Nagbabantay na dapat hindi maubos ang pera ng bayan. Hahanapin yung mga politikong kurakot. Bakit si Bato? Hindi man kurakot si Bato. Bakit? Ang unang nag-announce na mayroong warrant of arrest sa ICC, putang na, muntikan na ma-ICI, ay si Boyeng Rimulya. Hindi man nag-announce yung Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation, pati Department of Justice. DILG, walang ganun eh. Pero siya, anak ng kagwang, sa kanya nang galing ang lahat. Sino ba ang nakipag-connivance, no? Nakipagkasundo, nakipagsabwatan sa ICC para huhulihin di umano si Boyeng. Putang, dapat si Boyeng mahuli eh. Si Senator Bato de la Rosa. Napaka-unfair guys, no? Para sa part ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam mo si Bato, walang issue ng korupsyon. Pero, ang nanindigan para gagawin si Bato ay ombudsman. Putang ina, ang layo. Ba't ombudsman? Eh, hindi naman issue sa korupsyon yung issue kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay tungkol sa mga paratang sa war on drugs ng previous admin Duterte. So ngayon, tingnan mo ha. Kay Boyeng nagsimula, in-announce may warrant of arrest, hinanapan ng warrant of arrest, nasa cellphone. So malamang galing kay Trillanes, nasa cellphone. Ngayon, si Boyeng panay preskon, labang kay Bato. Ngayon naman, si Boyeng naman ang nagsiwalat kung nasan si Bato. Nasa Pampanga daw. Anak ng kagwang. Boyeng, ombudsman ka. Hindi ka Department of Justice Secretary, anak ka ng kagwang. Ang dapat gawin mo, bantayan yung mga magnanakaw. Merong Department of Justice Undersecretary, Cadiz. Putang ina, lumayas na yun. Yun, bantayan mo yung mga kurakot ng mga kongresista. Yan ang tungkulin mo bilang isang ombudsman. Hindi mo si Senator Bato, hindi mo yung tungkulin. Wala ka ng jurisdiction kay Senator Bato. Pero ang lumalabas, si Boyeng ngayon ang gustong huhuli kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So recap tayo. Simula nung lumabas na usapin na yan, si Senator Bato de la Rosa hindi na po nagpakita. Siguro po, meron talaga siyang entail na itong si Boyeng Rimulya ay merong hawak na warrant of arrest. Kung meron kang hawak na warrant of arrest, bakit ayaw mong ilabas ngayon? Bakit kailangan pang sikreto? Ilabas mo para malaman namin yung katotohanan. Kasi si Senator Bato, binablap nyo eh, tinatakot nyo eh. May warrant of arrest ako. Pero sa palagay ko, kaya si Senator Bato ay hindi ngayon lumalabas dahil meron siyang intel na nasasagap na totoo yung sinasabi ni Boyeng na may warrant of arrest. Kasi kung hindi yan totoo, ay putya, siguro si Bato nandyan, lumabas. Kahit na sinabi na ho ng Solicitor General na wala daw warrant daw. Bakit ganun? Maglulukuhan tayo. Si Boyeng nagsabi meron. Yung ibang mga gabinete na bangag sabi wala. Sino yung paniniwalaan namin? Si Boyeng? Yung isa pang Rimulya? Yung Solicitor General, NBI, DOJ? Sino ba talaga? Kapag si Boyeng ang tinanong, sure na sure daw. Kaya nga si Senator Bato nawala. At binabatikos pa kayo si Senator Bato, sumasahod daw. Sumasahod daw ng hindi pumapasok. Daming bumatiko sa kanya, anak ng kagwang. Pakinggan natin ang balitang ito. Saan ba? Kailang ito pala, ito pa. Ay, sorry gusto ko kasi ito, merong, nakaano tayo. Sunod-sunod yung video ito.
Hindi pa raw nagpapaliwanag si Senator Bato de la Rosa kung bakit hindi siya dumadalo sa mga sesyon ng Senado. Ayon po yan kay Senate President Tito Soto. Sa gitna ito ng issue na patuloy niyang pagtanggap ng sweldo kahit na ilang linggo nang absent. Nagsimula yan ang umugong ang balibalitang may arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato. At live mula sa Senado, nandyan po si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang update ni SP Soto tungkol dito sa patuloy na pagliban ni Senator Bato? Yes, Ruth. Sa gitna ng kanyang mahabang pagliban sa Senado, pinayuhan ni Senate President Pro Tempore Lacson si Senator Bato de la Rosa na magtago ng mabuti kung wala naman siyang intensyon na sumuko sa ICC. Pagkawa naman ng otoridad na hanapin siya. Kwento ni Senator Ping na minessage niya sa chat group ng mga senador, Senator de la Rosa, para kumustahin siya. Nangyari ng 1-2 linggo na ang nakakaraan na magsimula ang budget deliberation. Biro naman daw ni de la Rosa, i-break nito ang kanyang record sa pagkatago dahil sa kanyang kaso noong panahon ng Administrasyong Arroyo. Pinirma naman ni Senate President Tito Soto na bagamat 3 linggo ng absent si Bato, ay sumisweldo pa rin siya. Sabi ni Soto, tuloy naman ang trabaho ng opisina ni Bato kahit na wala siya, kahit hindi ito kailangan bawasan ang pondo ng kanyang opisina. Hirit pa ni Soto, si Bato nga 3 linggo pa lang hindi nakakapasok habang sa Kongreso, meron daw mga mamabatas na hindi nakakapasok ng 1 taon. Hanggang ngayon daw ay walang komunikasyon kay Soto si Senator de la Rosa. Sa gitna ng kanyang mahabang pagliban sa Senado, pinayuhan na siya ni Senator Lacson na may ayusin na raw ang pagkatago. Samantala, narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Lacson at Senate President Tito Soto. Ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Advice ko sa law enforcement, hanapin niyo siya mabuti. Trabaho nila yun maghanap eh. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati, ba't di nyo question? Sir, wala pong Bakit ngayon ang Senate na napapag-initan sa 2-3 linggo hindi pumasok? Ganun talaga, kahit ano si Senator De Lima at si Senator Trillanes nakakulong. Talagang ituloy pa rin yung function opisina nila eh. Ruth, para naman sa kasamahan sa minoryal na si Senate Minority Leader Alan Cayetano, sabi niya, para naman daw ay masiguro ng gobyerno na mapoprotektahan si Bato at ang kanyang kalayaan dahil threaten daw ang kanyang life at liberty. Ito Ruth. Okay. So ngayon dito nga umano si Bato, dito tinitira si Bato. Sumasahod daw, sumisweldo kahit hindi pumapasok. Putang ina guys, napakalaking issue sa kanila yun, no? Samantala yung nagnanakaw ng trilyon-trilyon nakalimutan nila. Okay lang sa kanila, limasin yung kaban ng bayan. Makinig po kayo, mga bubunistang tanganista, mga dilawan, pinklawan, ang bububo nyo talaga. As in. Di ko mo si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi pumapasok, hindi gumagana ang kanyang opisina. Di ko mo, hindi nyo nakikita si Senator Bato sa plenaryo, hindi gumagana ang kanyang mga opisina. Nandyan yung mga staff niya. Mas matalino pa kay Bato yung staff, pag kayo mag-alala. Mas senador pa kay Bato yung mga staff, mga anak kayo ng kagwang. Anong problema ho ninyo? Eh, gumagana yung opisina. Yung mga operasyon, tuloy-tuloy. So, anong problema ho ninyo dun? May mga panukalang batas, nagpa-file, meron. Ano bang tungkulin ng mambabatas? Eh, di ba ho magpasa ng batas, magbalangkas? Kahit wala si Senator Bato, gagana yan. Bakit si De Lima? Si Trillanes? Ay, nayupa kayo, mga dilawang pinklawan. Yung mga kakampi ninyo, nakulong din ang mga animal. Sumasahod din ang mga hinayupak. Lalo si sundalong kanin, puro mga kamag-anak sa kanyang opisina, mga animal talaga. Milyon-milyon yung pork barrel, pati si Laila Disaba, oh. May nagreklamo ba ng mga didays? Wala naman Tingnan mo ako'y nalalabuan talaga dito sa gobyernong nakangiwi ang pangaanak ng kagwang kabuying, umayos ka nga. Bakit si Bato huhulihin? Bakit si Bato sasabihin, hanapin nyo? In the first place, wala pong formal na inilabas ang gobyernong nakangiwi ang panga na may warrant of arrest si Senator Bato. Bakit nyo hahanapin si Bato? Putangin. Anong purpose nun? Wala namang warrant of arrest. Ilabas nyo. Ang malaman ho natin, kung meron ba talaga o wala. Hindi yung putang na parang Netflix series eh. Sabi ni Buying meron, sabi ng DOJ wala, sabi ng NBI wala, sabi ng OSG wala. Yan po binanatan si Senator Bato. Sumasahod daw nang hindi nagtatrabaho. Tandaan nyo may dahilan. Bakit ba? Yung wala pang issue sa ICC, nag-absent ba si Bato? Hindi naman Present na present. Lahat ng mga hearing nandoon, mga sesyon nandoon si Senator Bato. Hindi nag-absent. Ito kasi yung hinahawakan ngayong pambabatikos ng mga dilawan laban sa mga kay Senator Bato. Meron tayong isang kongresista na content nakaraan. Puta, humanga tayo doon. Kasi nga, sinuportahan itong si Kiko Barsaga na bumabatikos under sa Marcos admin na sinuspending ako si Kiko Barsaga sa Kongreso. Ang anak ng kamote naman, hindi bumoto kay Kiko na masuspindi at bumapabor kay Kiko. Puta nga, pag ang dilawan talaga, ang pinklawan ay pinklawan talaga. Pag yung mga kulay na yan, nahahaluan, automatic komunista ang datingan. Bumilib na sana ako sa animal na ito, putang ina, wala, komunista talaga. Binira si Senator Ronald Bato de la Rosa. Putang ina sir, bago ka sir bumanat kay Senator Bato, sana tiningnan mo yung sitwasyon. Para hindi uminit ang ulo namin, anak ka ng kagwang. Bago natin ipalabas yung sinabi ni Boying na nasa Pampanga daw si Bato, narito, anak ka ng kagwang ka, kongresista ka, los mo rin. Kabata-bata ka pa, wala ka pa nga napasa na batas, putang ina, ang dami mo nang sinasabi, nayupa ka.
Sige nga, ano bang banat niya kay Bato? Boss, sabi ni Senate President Tito Soto, hindi daw applicable yung no work no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman, kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Totoo naman pala, bakit ka putak ng putak? Anong pinaglalaban mo dyan? Nagiging bubo ka kung ganun. Ano ang pinaglalaban mo? Bakit pinupuna mo si Senator Bato? Totoo naman talaga. Wala naman talagang no work no pay dyan sa Senado at Kongreso. Aminin na po natin, walang batas na ganun eh. Tanggapin natin, ginawa ho ninyo yan, mga dilawan, pinklawan eh. Yan ang sinasabi ko eh. Pag sa inyo, mga dilawan, yung batas, pumapabor, okay sa inyo. Pero pag hindi mga dilawan, hindi pwede sa inyo. So kay Dilima, okay, at kay Trillanes, no work no pay. Tama ba, Ili? San Fernando ba to? Anak ng kagwang, tusuking kita ngayon eh. Pero pag mga DDS, bawal na. Sa inyo lang talaga batas, ganun ba? Okay, ninam. Walang sense of humor. Pero di ba dapat di na-issue yan bilang mga halal na opisyal? Keso senador ka o congressman, dapat automatic na pumapasok ka. Lalo pa nagpapasahod sa iyo mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Isipin natin 'tong mga boss ha. Pag ordinaryong manggagawa, no work no pay policy yan. May bagyo o wala, may special holiday o wala, inaasahan na papasok at papasok yan. Dahil pag di siya pumasok, wala siyang kikitain. Tapos anong mababalitaan natin? Merong mga congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa, hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya. Umattend ng mga committee hearings, gumawa ng mga batas. At itong nakaraan lang budget deliberation sa Senado, hindi nga siya nagpakita. Tapos buong-buo niyang makukuha yung sahod niya at mga benepisyo ng opisina niya. Bobo. Alam mo sir, bumilib na sana ako sa'yo, nagiging tanga ka dito sa mga komentaryo mo. Tama ka, may sense yung sinabi mo na, bakit ba mga ordinaryong Pilipino, pag nagtatrabaho, pag hindi ka nagtatrabaho, walang sahod, no work, no pay. Hindi kasalanan ni Bato yan. Yan ay company policy. No work, no pay. May magagawa ka ba dyan? Nandyan na yan, batas na yan eh. So anong pinagimutok mo ng butsi? Ngayon ito si Senator Bato, hindi nakapasok, merong issue eh. Boss, case-to-case basis ho ito. Hindi naman ho basta-basta lang si Senator Bato nag-absent dyan sa budget deliberation. Kung usual niya ginagawa niyan, kung regular na ginagawa niyan mula noon hanggang ngayon, na panay absent siya sa Senado, ay putang ina, dapat magalit tayo. Ngayon nga lang ho nangyari yan, boss. Busabos. Dahil ginigipit siya ng administrasyong ito. Sige nga, ikaw, gigipitin ka ng administrasyon. Payag ka ba? Putang ina. Siguro mas magtatago ka pa. Oo. Sige nga, tuloy oh. Tapos ano ba naman yung maririnig namin na dahilan mo kung bakit hindi ka nagpapakita na meron kang kaso na inaharap at maaari na servan ka ng warrant of arrest? Eh ang manggagawa, ordinaryong manggagawa, eh kahit may problema yan o wala, may sakit yan o wala, may humahabol, may humahunting dyan o wala, papasok at papasok yan para makuha niya ng buo yung sahod niya. Eh akala ko ba Senator Bato, matapang ka, taharapin mo yan. Akala ko ba bring it on at hindi ka natatakot sa kung ano man yung kaso na isasampa o maaaring warrant of arrest na ihain laban sa'yo. Hindi ba unethical na yung mga kagaya mong senador? Pati na rin yung mga congressman na hindi nagpapakita, hindi pumapasok, eh kumukuha pa rin ng sahod kahit walang ginagampanan na trabaho. Paalala ko lang sa inyo ha, SG31 kayo. 300,000 kada buwan ang tinatanggap ninyo, pumasok kayo o hindi. Kung ano ang pamantayan na ginagamit sa mga ordinaryong manggagawa, ay ganun din dapat ang gamitin sa atin ng mga halal na opisyal. Kung no work no pay ang isang ordinaryong manggagawa, ganun din dapat tayo. Kung sila ay nalilate at nababawasan ng trabaho dahil late nga sila at kadalasan nag-overtime pero walang overtime pay, yung iba pumapasok pa ng Sabado, Linggo at doon sa mga rest day nila, eh dapat ganun din ang asahan sa atin ng mga halal na opisyal. At sa iyo, Senator Bato de la Rosa, magpakita ka na, pasok ka na, ilabas mo yung tapang mo, wag lang puro sa press release. At sa mga kabaro natin, ng mga public official, mga congressman, mahiya naman tayo. Pagsipasok tayo, gampanan natin yung trabaho natin. Putangin na mo, ang yabang mo. Kabago-bago mo lang, wala kang nagawang batas pa eh. Ganyan ka magsalita, ang tanga mo naman. Alam mo kung bago ka magbitaw ng salita, basahin mo muna yung sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa. Huwag mong ihambing ang sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa sa mga ordinaryong manggagawa. Kasi iba ang sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa. Bakit ba? Yung mga sinasabi mong manggagawa, ginigipit ba sila ng gobyernong Marcos? Bakit ba yung mga ordinaryong manggagawa, lumaban ba sa war on drugs? Bakit ba yung mga ordinaryong manggagawa, nakaranas ba ng ganyang sitwasyon kay Senator Bato? Sige nga, pakipaliwanag sino. Nasasabihin mo, ba ikinukumpara mo si Bato sa mga ordinaryong manggagawa? Hindi ang kasalanan ni Bato. Na kahit hindi siya papasok ay sasahod siya. Putang ina, magpasa kayo ng batas ang bubo mo. Kongresista ka, di ba? Ikaw kongresista ka. Kung alam mo na ganyan, ang gusto mong mangyari, kung ano ang mangyayari sa manggagawa, ganun din pala mangyayari sa mga public officials, senador at kongresista, ay putang na wag mo nang panay kadakdak for publicity. Hindi naman nagpapamidya si Bato. Nagpamidya ba si Bato? Hindi. Hindi gumawa ka ng batas. O ako si Eli San Fernando. Ako ay isang mambabatas, manggagawa, partilis, bugok. Magpasa ako ng panukalang batas na kung ano ang na-experience ng manggagawa, ordinaryong Pilipino, ganun din dapat kayong mga senador, mga kongresista. Isama mo na ang presidente at vice-presidente para patas ang laban. Dinaan mo na sana sa ganun. Nagpasa ka na lang ng panukala na dapat ang mga kongresistang mga buhaya, no work, no pay, na dapat si Senador Bato, no work, no pay. Yung mga senador, no work, no pay. Magpasa ka. Huwag yung puro dakdak, anak ka ng kagwang, vlogger na vlogger, pero datingan mo, hinayo pa ka. Wala ka pa nga siguro nagawa na panukalang batas eh. Eli San Fernando, meron ka ba?
Yung dinadagdag mo, kung nag-draft ka na ng panukala at ipinipresenta mo sa vlog mo, matuwa pa siguro yung totoong manggagawa, papalakpak pa sa'yo. Pero ito may karga ka eh. May karga kang pambabatikos, kaya Bato de la Rosa. Walang sense yung mga pinagsasabi mo. Putang ina, ikaw ba naman gaganituhin ka sa Fernando? O, tingnan mo, oh. Sige nga. Kinontra ng Office of the Solicitor General ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order mula sa Supreme Court para pigilin ang sinasabing arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa komento nito sa korte, sinabi ng OSG na hindi raw nakapagpakita si de la Rosa ng aktual na kaso o kontrobersya at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaaring aksyon ng korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Simula nang lumabas ang ugong na may ICC arrest warrant laban sa senador, hindi na dumalo sa mga sesyon ng Senado si de la Rosa. Sa mga bumabatikos kay de la Rosa, sinabi ni Senate President Tito Soto na maaari silang maghain ng ethics complaint sa Senado. Payo naman ni Senador Ping Lacson kay de la Rosa, kung wala itong balak sumuko, galingan na lamang raw ang pagtatago. Samantala, Okay. Tingnan mo ha. Ang Office of the Solicitor General, nabaliktad na yung sitwasyon. Noong una, ayaw na mag-abogado dito sa pamahalaan dahil nga walang jurisdiction ng ICC. Pero ngayon, bago yung Solicitor General, nag-abogado na. Pag tinignan mo, may masama silang bala kay Senator Bato. Kaya kayong mga bubonistang tanganistang pinklawan-dilawan, lalo ka na Ili, San Fernando, huwag kang masyadong magmayabang at huwag masyado kayong magmagaling. Mas magaling pa kayo kay Senator Bato. Putang ina, naranasan nyo na ba nakipagdigmaan sa mga drugista? Ili, San Fernando? Naranasan mo na ba nakipagdigmaan sa mga NPA? Na katrupa mo, anak ka ng kagwang ka? Hindi, di ba? Pero si Senator Bato, pag siservisyo sa bayan, putang ina, malayo po kayo. Marami na pong pinasa si Senator Bato na panukalang batas. Tangina, San Fernando, mga dilawan, pinklawan. Wala pa kayo sa kalingkingan kay Senator Bato pag pinag-uusapan ay pagsiservisyo sa bayan. Buong buhay ni Senator Bato inaalay niya sa bayan. Putang ina, bakbakan doon, bakbakan dito. Pati anak ng lalaki, nagsiservisyo sa ating bayan pero bumabatikos kayo sobra-sobra. Hindi ba po pwede tingnan nyo ang sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa? Ako bilang isang taxpayer, ordinaryong Pilipino, naintindihan ko siya. Putang ina, tuso ang gobyernong ito. May planong masama sa kanya. Bakit ba ako pupunta sa isang hawla na alam ko ito ay patibong trap sa akin? Bakit ba ako lalabas? For what? Ang ina, si former President Duterte, presidente yun ha. Ginagago ng gobyernong ito. What more pa kaya si Senator Bato de la Rosa? Ano po yung kanyang kakayanan? Oo, senator, elected senator siya. Pero pag ginagago po siya ng gobyernong ito, wala po siyang magagawa dito. Kaya ba natin siyang protektahan? Siyempre. Iniisip na Senator Bato de la Rosa yan. Uunahin ko ba yung anak ng kagwang? Yung prinsipyo na sinasabi, sabi mo ba to, bring ito, matapang ka. Putangin ang katapangan, hinahaluan ng talino, hindi lang puro tapang kasi magmukha kang tanga dyan. Nasaan ba si Senator Bato de la Rosa? Sa gitna ng mga tanong kung nasaan si Senador Bato de la Rosa ngayong may ugong ng warrant of arrest ng International Criminal Court para sa kanya, nag-post ang mambabatas sa social media. Sa Facebook, nag-post siya ng litrato na mayroon siyang suot na wig at ang caption ng dating PNP chief dito, reactivating my Intel operative gears, tulad ng mga araw-anya sa intelligence group. Wala nang mag-resume ang sesyon ng Senado noong Martes. No show pa rin doon si De La Rosa. Samantala sabi ni Vice President Sara Duterte, nakausap niya ang anak ni De La Rosa at naghalok ng legal aid kung kailangan. Humihingi ang kampo ni De La Rosa ng temporary restraining order sa Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng sinasabing warrant of arrest ng umano'y red notice at surrender request laban dito. Putang na mautak talaga tong gobyerno ng UM. Kasi pag naglabas ng warrant of arrest, yung TRO ni Bato, magiging epektibo pero hindi nga po sila naglabas eh. Galing lang sa bunganga ni Boying na ngayon di umano ay si Senator Bato ay spotted daw dyan sa Pampanga, narito po. I can only say it after it's said and done. May mga bagay ako hindi pwede sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. Pero may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Yun lang, I said, limit myself to that. Pero dito pa po Sir si Sen Bato sabihin. Hindi ka ba naman yan? He's supposed to be in Pampanga. Is he also under surveillance currently? Or Ano lang, we're tracing his whereabouts once in a while. Nata-trace namin. Putang ina no, ako yung naguguluhan na talaga ako dito sa Marcos admin. Ba't si Boying? Ba't si Boying nagsisurveillance kay Bato? Ba't sinusurveillance si Bato? May kaso ba? Putang ina, wala pang kaso si Bato. Ba't nyo hinahanap si Bato? May warrant of arrest ba? Wala namang warrant of arrest na inilabas ah. Ba't nyo hinahunting si Bato? At bakit si Boying ang nagsasalita? Ba't si Boying ang huhuli kay Senator Bato? Ombudsman kaying? Hindi ka naman NBI, hindi ka naman Department of Justice Secretary. Bakit nagkaganito ang sitwasyon natin? Na ang lumalabas ngayon ay si Boying Remulla ho, ang parang presidente. Dapat nga presidente ang magsalita dyan eh. Kaya Bato, tama lang. Nasa Pampanga ka daw, Sin. Tago-taguan mo muna, Sin. Break mo yung record ni Panfilo Lacson. Si Panfilo, almost 2 years nagtatago. Sa'yo, Sin, mga ganun din, mga 3 taon. Hanggat sa maging presidente, si Vice President Inday Sara, yun na lang talagang pag-aasa. Ito yung Eli, oh. Saan ka nakita, ombudsman, yung maghahunting sa isang senador? Wala pang kaso, ba't nyo hahanapin? Wala pang kaso, walang sinasabi na warrant, ba't nyo i-surveillance? Ano to? Panggigipit. Black propaganda. Demolition job. Para siraan si Bato. Para sabihin talagang nagtatago si Bato. Utang ina, ginawa na ho nilang puganti si Bato eh.
Ilabas mo muna yung warrant yan kung meron. Para makagawa ng remedyo ang legal team ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi ang hiling na naman ni Senator Bato de la Rosa, patas. Patas na proseso. Patas sa pagdinig. Bigyan siya ng karapatan. Eh kung hindi po yan ma-assure ng gobyernong bangag na bigyan siya ng karapatan, putang ina, di mas maganda magtago na lang kung ganun. Kung merong warrant of arrest. Wala pa namang warrant na inilabas na formal ang gobyernong nakangiwi ang panga. Pero siguro si Bato na may intel na meron talaga. Kasi kung wala, hindi sana si Bato nandyan pa rin eh. Good luck na lang, Senator Ronald Bato de la Rosa, galingan mo na lang, sabi ni Panpilo Lacson. Putang ina, focus ka kung ano yung nasa isip mo plano. Huwag kang magpa-distract sa mga dilawan, pinklawan at komunistang grupo.